Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Good morning, beautiful. So sa lahat po ng ating mga ka-GMB, welcome po sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Wednesday. So sa lahat po ng ating mga kapamilya, sa lahat ng ating mga kapatiran mula sa Team JTC Makati, Montalban, Pampanga, Japan, New Zealand, Qatar, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Maging sa lahat po ng ating mga kaibigan, kabarkada at mga kababayan, sa lahat ng mga magagaral, sa lahat po ng mga tumatrabaho, isang pinagpalang araw sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Lagi nating tatandaan, with God, life is beautiful. Kaya sa lahat ng patuloy na naghahanap ng buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na pinagpala, ang tanging sekreto at lihim ay ang paghahari ni Kristo sa puso ng bawat tao. At ito po ang objective ng ating programa. Dalhin po natin ang pag-ibig, paghahari, pagpapala, pagliligtas, pagbabago ng ating Panginoon sa puso ng lahat ng tao. So level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Kaya't habang tayong lahat ay nanonood, nakikinig at nag-aaral, huwag lang mo tayong makontentong pinagpapala. Mag-level up po tayo. After na tayo pagpalain, maging daluyan tayo ng pagpapala sa pamamagitan po ng ating pag-share at pagpalo sa programang ito. Hindi po natin alam kung anong kalalagayan ng mga kaibigan, kapamilya, lalo't higit ng ating mga kababayan. Subalit naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisat, makapangyarihan. And the word of God will never return void. Ibahagi niyo po ang salita ng Diyos. At ito po'y magdadala ng himala ng pagpapala sa mga taong makakapakinig at manonood ng ating programa. Again, welcome po sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Wednesday. Ituloy po natin yung ating isang series na tinatalakay ngayon na pinamagatan po natin the 12 pillars of a godly guardian leader. Nalaman na po natin yung first 3. At bago po natin simulan, give honor to those whom honor is due. Nais po nating pasalamatan una tigit sa lahat ang ating mga senior pastors and bishop, Bishop Tony Mariohay ng Team Ministry International at si Bishop Cardencio ng Team Ministry International. Kahapon po kami po ay nasa pag-aaral ng salita ng Diyos at maraming salamat po sa buhay po ng ating Bishop Carding sapagkat nagbabasya ng isang napakagandang press revelation mula sa salita ng Diyos. So Bishop Carding, ang ating tatay sa pananampalataya, sa ating mentor, marami pong salamat. At siyempre salamat din sa aking mga co-teachers and professor. Sa pangunguna po ni Pastor Jun Baragais, maraming salamat po. At kagabi nagkaroon po kami ng isang special leaders urgent meeting. So sa pangunguna po ng Team Japan, Ate Maya, maraming salamat. Team Montalban sa pangunguna ni Ate Rochelle, Kuya Freddy, maraming salamat. At siyempre sa Team Makati, sa pangunguna ng iyong lingkod, Pastor Noemi, maraming salamat. At sa lahat po ng ating Team Pampanga, sa pangunguna po ni Ate Del, at sa lahat ng ministry head, maraming salamat. At nais din po natin i-acknowledge ang mga action man, ang mga buhay na guardian of God sa ating pong bayan ng Makati, ang ating pong pinakamamahal Mayor Nancy Binay, marami pong salamat. Sa ating Congressman Kid Peña, o ating Vice Mayor Kid Peña, good morning po, Vice Mayor. Sa ating Congressman Monique Lagdameo, good morning, ma'am. At sa ating Congressman Alden Almario, good morning po. At sama po natin ang ating Kapitan Yulo. At sa lahat ng mga kagawad, lahat po ng mga counselors, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagre-review. Tinalaki na po natin yung unang 3 na dapat bantayan ng isang tunay na guardians of God. Number 1, they are guardians of authority. Number 2, they are guardians of integrity. And number 3, they are guardians
of justice. Ngayon po, talakayin po natin ang ika-4 na tungkulin at bantay ng bayan na dapat nilang gampanan. Isulat niyo po sa ating comment section ng ika-4 na topic, Guardian of Truth. Ito'y isa sa pinakamahalagang dapat bantayan ng isang tunay na tagapagbantay ng bayan, God's minister in the government. Ang sabi po ng John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Diyos po magpapala ng kanyang buhay, mabisa at makapangyarihang salita. Tulad ng aking nabanggit, ito po yung ika-4 na tungkulin ng isang guardians of God. Guardian of truth. Defending the truth in a world of lies. Tungkulin at gampanin ng isang lingkod bayan, ng isang lingkod ng Diyos, ng isang tunay na guardian of God, na kanyang bantayan, kanyang ipaglaban ang katotohanan sa pundo ng puno ng kasinungalingan. Lagi pong viral sa ating social media yung mga tinatawag nating mga naglalaganap at naglalabasang mga, tawag natin, meron silang ginagamit na mga terminology na mga hindi totoong mga balita. Mga dagdag or bawas na balita na ating napapakinggan. Mga false news. Mga lied news. Kaya mahalagang-mahalaga sa isang lingkod bayan na bantayan, ipaglaban ang katotohanan. Take note, truth is not accidental. But truth must be intentional, internal, and actionable. If we want our life to be strong, stable, and spirit-led, we must mix the right ingredients of truth. Bilang mga lingkod bayan, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga guardians of God in the government, hindi pwedeng nagkataon lamang o aksidente lamang ang pagtayo, paglakad sa katotohanan. Kinakailangan itong katotohanan na ito ay intentional, internal, at actionable. As guardians of God, napakahalaga at napaka-importante na lagi nating kakampi ang katotohanan. Spiritual, moral, intellectual, emotional, rational, physical, and even missional pillars will only stand strong if they are grounded in truth. Kapag ang isang lingkod bayan, lingkod ng Diyos, ang pamunuan ng isang bayan, ay tumitindig sa katotohanan, ito po'y napakatibay. No truth, weak foundation. Full truth, it will be strong, powerful foundation. Kaya sa lakat ng ating mga lingkod bayan, tiyakin po natin na sa atin itong 3 sangkap, 3 ingredient ng katotohanan. Number 1, the word. Number 2, the walk. And number 3, the witness. So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, note takers are world changers. Huwag ho nating payagan na ang ating mga mapapakinggan, matututunan at mapapag-aralan, lalo ng mga revelation sa atin ng Diyos, ay mawala at manakaw lang sa atin ng sanlibutan. Isulat po natin. So point number 1, the first ingredient of truth ay yung tinatawag nating the word. Anong ibig sabihin ng the word? Truth must be scripted. Ang katotohanan dapat ay laging nakasalig at nakabase sa salita ng Diyos. Na tulad ng ating binasa kanina sa John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth.
Kung tatagalogin po natin, paging banalin natin sila ng katotohanan. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Truth is not based on vibes. It is not based on quotes. It is not based on opinion. It is not based on social media, even tradition. Kapag ang katotohanan na hinahawakan, tinatayuan, at ginagawa nating pamantayan, batas sa ating lipunan, ay galing lamang sa tradisyon, galing lamang sa social media, napakahina po ng pundasyon na yan. Guarding the truth as guardians of truth, napakahalaga that the first important ingredient of truth is the Word of God. Because the Word of God is the standard, the highest authority, period. Ang pinakamatibay na saligan ng katotohanan, ang pinakamatibay na pwede nating pagkuhanan ng katotohanan, lalo na sa ating pamunuan sa pamahalaan. Gumagawa tayo ng mga batas, gumagawa tayo ng mga pulisiya, gumagawa tayo ng mga hakbangin at mga programa. Ang pinakamatibay, ang pinakatiyak na kunan natin ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. If wala ang Word of God, we are creating our own version of truth. And that is very dangerous. Kapag gumagawa tayo ng anumang policy, ng anumang pamunuan o pamantayan o polisiya o anumang batas, kapag ito po'y wala sa salita ng Diyos, at lalo tigit, warning, napaka-dangerous po nito, gumagawa tayo ng batas na sumasalungat sa mga ipinagbabawal ng salita ng Diyos, napaka-mapanganib. Balikan po natin yung ating first topic. We are guardians of authority. Na yung ating authority, power, position, title, and office ay binigay, pinagkatiwala, niregalo sa atin ng Diyos. At nilagay tayo dyan, hindi para gumawa ng isang batas na ayon lamang sa ating kagustuhan. Gumawa ng batas ayon lamang sa social media. Gumawa ng batas ayon lamang sa mga trending na pinapalakpakan ng tao. Gagawa tayo ng batas, polisiya, na bumabase sa salita ng Diyos. Guardian leader, don't guess the truth. Hindi tayo pwedeng manghula ng katotohanan. Kaya kapag ang katotohanan ginagawa natin ay galing sa tao, galing sa mundo, galing sa social media, yung katotohanan yan ay napakadaling bumagsak, masira at magiba. We must be grounded ourselves as guardians of God in the Scripture. Ang tawag natin yan, intellectual, spiritual pillar. We grow in truth by knowing the Word of God. Napakaganda po ng ginawa ng Amerika sapagkat naririnig at nababasa at napapanood nating lahat na nakalagay sa kanilang polisiya, in God we trust. At ibinabalik uli ngayon ng Amerika ang kanilang paniniwala at prinsipyo at mga polisiya hindi sa sinulat ng tao, hindi sa kinamulatan ng tao, hindi mula sa social media, mga trending, bumabalik sila sa salita ng Diyos. Take note, kung hindi tayo rooted sa Word, madali tayong maride ng world o ng sanlibutan. Kaya kung hindi po tayong malalim at nakabase at nakatayo sa salita ng Diyos, sigurado ang mga batas at mga polisiya na gagawin natin ay galing lamang sa sanlibutan. Galing lamang sa mundo. Galing lang sa tao. Yan yung tinatawag nating buhangin na pundasyon. Ano mang problema, bagsak ng bagsak, guho ng guho yan. The Bible is not one of the source of truth. But the Bible, the Word of God, is the final authority of truth. So the first ingredients as guardians of truth, the Word of God. Truth must be scripted. Parang tayong lahat. Ano ba tinatayuan nating katotohanan? Turo ng tao? Turo ng mundo? Turo ng sanlibutan? Turo ng social media? Turo ng mga trending? Kapag ang katotohanan tinatayuan natin ay galing sa tao at sa mundo, magigiba po tayo.
Subalit kapag ang katotohanan tinatayuan natin galing sa salita ng Diyos, mananatili tayong nakatindig dahil kasama natin ang Diyos. Tama o may tama? Number 2, the second ingredients of truth, yung tinatawag nating the walk. Anong ibig sabihin ng the walk? Truth must be shown. Ang katotohanan na bumabasa sa salita ng Diyos, dapat pinapakita din. Sabi ng 3 John chapter 1 verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Sabi ng Apostol Juan, wala na akong higit na kagalakan, kundi makita ko ang aking mga anak na lumalakad sa katotohanan. And this is the second ingredient of truth. The walk. Hindi enough na alam natin ang katotohanan. Dapat nakikita sa ating lifestyle, sa ating paglakad at pamumuhay, ang katotohanan. Truth is not just something that we say, but truth must be something that we live daily. Guardian leaders are not just talkers of truth. Guardian leaders must be walkers of truth. Consistency is the very proof that we are living and guarding the truth. Tandaan po natin ito. Sa ikalawang ingredients ng katotohanan, hindi sapat yung alam mo lang ang katotohanan. Yes, lahat ng polisiya, lahat ng programa, lahat ng batas nakabase na sa salita ng Diyos. Pero hindi sapat yung alam lang natin ang katotohanan. Dapat nakikita sa atin ang katotohanan. Hindi lang natin dapat sinasalita ang katotohanan. Dapat ipinamumuhay natin ang katotohanan. We are not just talkers of truth. We must be walkers of truth. Ang tawag natin yan, moral and physical pillar. Our action, our lives must be aligned in the truth of God's Word. Ang tunay na truth, hindi lamang naririnig. Ang tunay na truth, nakikita. A life that walks in truth speaks louder than the mouth that only quotes the truth. Ito ang ikalawang ingredients ng katotohanan. The walk. Truth must be shown. So first, truth must be scripted, galing sa Bible, sa salita ng Diyos. Second, truth must be shown, nakikita. Kapatid, kaibigan, tayong lahat ng mga nanonood, nakikinig at nag-aaral. Maaring tayong lahat ay tumatayo, tumitindig, at bumabase na sa salita ng Diyos. Check na tayo doon. Pero yung ikalawa, nakikita ba sa atin ang katotohanan? Ipinamumuhay ba natin ang katotohanan? To be honest, napakarami nating pamunuan sa gobyernong napakagagaling magsalita. Napakagagaling gumawa ng batas. Alam niyo po ang Pilipinas, ang daming napakagagandang batas. Ang daming napakagagaling na mambabatas. Ito lang ang problema. Hindi makita sa buhay. Hindi makita sa kalang paglakad. Hindi makita sa kalang mga ginagawa. So the second ingredients of truth, the walk. Truth must be shown. The third and final, basahin po natin ng Ephesians 4:15, speaking the truth in love. What is the third and final ingredients of truth? Pakisulat. The word, the walk, and the final, the witness. Anong ibig sabihin ng the witness? Truth must be shared. So, hindi lamang scripted. Hindi lamang shown o nakikita. It must be witnessed. Truth is not for keeping, but truth is for spreading. Ang katotohanan,
na ating kinuha sa salita ng Diyos, ang katotohanan na ating ipinamumuhay at pinapakita sa sanlibutan, kailangan ikinakalat po natin. And when we share and spread the truth, dapat balanse. Truth with love. Not truth with harassment. Kapag isinishare na po natin, kapag ini-spread na po natin ang katotohanan, binabalansi dapat natin ito ng pagmamahal o pag-ibig sa ating kapwa. As a guardian leader, we are called to declare the truth not only boldly, but to declare the truth lovingly. Ikalat po natin, ipahayag po natin, ishare po natin ang katotohanan ng buong tapang, pero may pag-ibig. Hindi tayo dapat tahimik kapag kailangan ng katotohanan. Pero hindi din dapat tayo harsh kapag ipinapahayag natin ang katotohanan. Take note, pakisulat niyo po ito, napakaganda nito. Truth without love is brutal. But love without truth is fake. Ulitin natin. Truth without love is brutal. Sa Tagalog, ang paghahayag, pagsasalita, pagbabahagi, at pagkakalat ng katotohanan na walang pagmamahal ay napakasamang gawain. Brutal yan. Kung bagay pinapahayag mo ang katotohanan, judgmental ka naman. Nagko-condemn ka naman. Nag-humiliate ka naman. Ang pangit ng dating ng katotohanan na walang pagmamahal. So, truth without love is brutal. Kaya sa lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan, sa lahat ng mga tumitindig, tumatayot na mumuhay sa katotohanan, ingatan natin ang pagbabahagi nito. Kapag sinishare, wini-witness po natin, ini-spread ang katotohanan ng walang pagmamahal, napaka-brutal natin. Lalo na kung tayo nagiging judgmental, lagi tayong nagko-condemn, lagi tayong nanghihiya, lagi tayong nagdi-discriminate. And second, love without truth is faith. Kapag tayo naman ay puno ng pagmamahal, puro pagmamahal, pero wala namang katotohanan, fake yan. Kaya sa isang pamunuan, sa isang tunay na lingkod bayan, lingkod ng Diyos, guardians of God, na nagsasalita na puno ng pag-ibig, pero walang katotohanan, mambubudol yan. Swindler yan. Manloloko yan. Ano mang ganda ng ating tinig na puno ng pagmamahal pero walang katotohanan na isang malaking kasinungalingan. So truth must be spoken but always in the tone of love and grace. Tulad ng ginagawa ko po sa inyo ngayon. Lahat ng sinasalita natin, hinuhugot natin sa salita ng Diyos, the Word of God. Lahat ng sinasalita natin ay pinagsusumikapan po nating makita sa ating buhay. Nagtuturo tayo ng pagmamahal, pero puro galit naman ang ating buhay. Nagtuturo tayo ng katotohanan, napakasinungaling naman natin. Nagtuturo tayo ng paggalang, pagrespeto, napakabastos naman natin. Nagtuturo tayo ng pagpapakumbaba, ay napakamapagmataas naman natin. Nagtuturo tayo ng pagsunod at pagpapasakop, napaka-rebelde naman natin. So truth must be shown and must be spread. In closing, sa ating summary, pakinggan nyo itong maigi. Let's lock this in. Word, know the truth. Walk, live the truth. And witness, share the truth. Anong ibig sabihin? Sa word, alamin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Walk, ipamuhay ang katotohanan, makita sa atin. And third, witness, ikalat natin. Ikwento natin. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya tayo meron GMB FB Live. Ay hindi para ipakitang marunong lang tayo, magaling tayo. Hindi po. Ikinakalat natin ang katotohanan.
Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa lahat ng tao. At ang katotohanan ang magdadala ng tunay na pagbabago sa lahat ng tao. Kaya tayong lahat na nakikinig at nanonood, kapatid, huwag mo lamang tanggapin ang katotohanan. Huwag mo lamang ipamuhay ang katotohanan. Ibahagi mo. Kaya habang nanonood ka, i-share natin ang katotohanan ito. Dahil ang katotohanan yan ay may kapangyarihan magdala ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang katotohanan yan ay pwede magdala ng kalayaan sa buhay ng isang tao. At ang katotohanan yan ay pwede magdala ng kaligtasan at pag-asa sa isang tao. Ano ang katotohanan yan? Na tayong lahat, maging sino ka man o ano ka man, mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, ayaw kanyang mapahamak. Ang gusto niya, magkaroon ka ng buhay na masagana, buhay na malaya, at buhay na pinagpala. Maraming taong naghahanap ng ganyang katotohanan. So sa ating pagwawakas, a guardian leader is like a master chef in the spirit. Para siyang master chef in the spirit. Bakit? Because we don't serve a half-cooked truth. Hindi tayo naghahain ng hilaw na katotohanan. Half-truth cook. Ang hinahain po natin katotohanan dapat complete, solid, at matibay. Ano yung tatlong ingredients? The word, the walk, and the witness. Complete ingredients equals complete transformation. Hindi lamang sapat yung alam mo yung katotohanan. Dapat nakikita at pinamumuhay ang katotohanan. At hindi rin sapat yung alam mo at pinapumuhay mo at pinapakita. Dapat isinishare mo rin. And that is the three complete ingredients of truth. So ang challenge natin ngayon, this week, let's check the ingredients of truth. Unang tanong, are we reading the Word of God daily? Number 2, are we living the Word of God that we are reading daily? And third, are we sharing the Word of God with truth? Sa ating mga nanonood at nakikinig, kapatid, kaibigan, binabasa mo ba araw-araw ang katotohanan galing sa salita ng Diyos? Ipinamumuhay mo ba ang mga katotohanan nababasa mo sa salita ng Diyos? At higit sa lahat, ibinabahagi mo ba ang salita ng Diyos na may dala ng katotohanan na pwedeng magdala ng pagbabago, pagliligtas at pagpapala? Reading, living, and sharing. We are not just tasting the truth, but we must serve the truth to the world. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, huwag tayo makunting nakinig lang, tumanggap lang, ipinamuhay lang. Ibahagi po natin. Kaya lagi ko sinasabi, level up. Do not be content of just being blessed, always be a channel of God's blessing. So sa ating pagwawakas, wise up. Ano ang wisdom na tinuturo ngayon ng Diyos sa ating number 4, guardian of truth? Pakinggan po natin. Kung ang truth ay nasa notebook lang natin, pero wala naman sa ating buhay, sayang lang. Nagbabasa ka lang, nakikinig ka lang, nanonood ka lang, pero hindi mo pinamumuhay ang katotohanan, sayang. Truth is proven not by declaration, but by demonstration. Ang katotohanan dapat hindi lang natin sinasalita. Hindi lamang tayo naririnig. Dapat ipinamumuhay. We must be not just a talkers of truth, but walkers of truth. Truth is a treasure. Guard it and don't trade it. Isang napakalaking yaman ng katotohanan. Kaya bantayan po natin. Kaya sabi ko sa iyo, isulat nyo lakat ang inyong nakukuhang katotohanan. At huwag natin ibebenta. Libre po ito. Pag hindi natin dinidefend ang katotohanan, eventually,
ididestroy ng kasinungalingan ang katotohanan. So truth is not safe. It is worth fighting for. Kapag tayo po ay humuhugot, tumatayo sa katotohanan. Kapag tayo po ay lumalakad at namumuhay sa katotohanan, hindi ito isang bagay na napakadali. Ito isang bagay na dapat natin ipaglaban. It's worth fighting for. Kaya nga ako nangangaral ngayon. Si Kristo namatay sa krus. Bakit? Hindi dahil makasalanan siya. Napako siya sa krus dahil ipinaglaban niya ang katotohanan. At anong katotohanan? Na mahal niya ang tao, gaano man ito kasama, kamakasalanan, mahal niya ang tao. At ang kanyang kamatayan is the greatest manifestation of God's love to humanity. Kapatid, kaibigan, pinaglaban ka ng Diyos. Dahil mahal ka niya. Kaya kung nais mong maranasan ang pagmamahal ng Diyos, ipaglaban mo rin. Huwag tayong papayag na mamuhay tayo sa kasinungalingan. Huwag tayong papayag na mamuhay tayo sa kasalanan. Huwag tayong papayag na mamuhay tayo sa masasamang ugali, mga bisyo sa libutan. Ipinaglaban ka na ng Diyos. Binayaran niya na ang iyong kaligtasan. Kaya kung nais mo ng tunay na pagbabago, sabihin mo lang, Panginoong Hesus, patawad sa lahat ng aking mga pagkakasala. Patawad sa lahat ng aking mga bisyo at pangit na pag-uugali. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo po ako at gamiting daan ng pagbabago. Salamat sa iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagliligtas, paghahari at pagbabago. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong pusong sumunod at tumugon sa ating panalangin, congratulations. You are now a new creation. But this is not the end. This is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin, patuloy tayong makapinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kung bubuksan mo ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong opisina, ang iyong lugar, pwede ko tayo magkaroon ng prayer house, mananalangin tayo because there is power in prayer. At pwede tayong mag-open ng house church, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At kung nais mo sa lugar ninyo, tayo po'y magpunta at magbukas ng gawain, magmi-mission tayo. 30 minutes lang a day. Once a week. Pwedeng online, on-site, virtual, face-to-face. Kaya sa ating comment section, ilagay mo lamang ang kompletong name, address, at contact number. Kapatid, buksan mo ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, opisina, at hayaan mo maging lugar yan ng presensya at paghahari ng Diyos at pagpapalain ka ng Panginoon.